22 kada litro ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel sa susunod na linggo. At hindi na lang sa transportasyon at mga pangunahing bilihin mararamdaman ang epekto niyan dahil pinangangambahan na rin itong magdulot ng medical inflation o pagmahal ng serbisyong medikal. Nakatutok si Maki Pulido. Nang bombahin noong Miyerkules ang ilang barko na may kargang langis habang tumatawid sa Strait of Hormuz, sumipa raw muli ang presyo ng bentahan ng langis sa global market. Bago magsara ang bentahan kahapon, tumaas ng $12 ang kada bariles ng diesel. Sumipa rin daw sa $30 per barrel ang premium o insurance, transportation at profit margin ng oil importer. Kaya ayon sa industry sources, batay sa 4-day average ng Mean of Platts Singapore, 15 to 20 pesos kada litro ang panibagong dagdag sa presyo ng diesel. 13 to 15 pesos naman sa gasolina. Mas mataas ang estimate ng ibang industry source. 19 to 22 pesos kada litro sa diesel, 13 to 16 pesos naman sa gasoline. Inaasahang bukas pa mag-i-issue ng estimate ang Department of Energy. Pinatawag na ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga executives ng oil companies para matiyak ang supply ng langis. Ang mga tsoper naman hindi na alam kung saan pa bubunot, makabili lang ng pangkrudo. Mag-antay lang ako desisyon sa operator kung bawiin yung jeep. Wala na kami magawa, wala naman kaming kabounder eh. Sa Batanes nga, sumipa na sa 112 pesos and 50 cents per liter ang presyo ng diesel. Pero hindi lang sa transportasyon at pagkain mararamdaman ang pagmahal ng langis. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, magdudulot din ito ng medical inflation o pagmahal ng serbisyong medikal. Krudo kasi ang raw material ng maraming medical equipment at supply tulad ng hiringgilya, surgical equipment, oxygen mask, kahit na gloves. Maliban dyan, dahil magmamahal ang transportasyon, tataas ang logistics cost ng mga ito na karamihan ay imported. Hindi malayo na magkakaroon din ng direct impact agad-agaran. Although meron silang mga long-term supply agreement, nagkakaroon din sila ng hedging. I-anticipate na rin nila na magtataas ng presyo ito. So, umunti-untiin na rin nila. Binabantayan na rin daw ng DOH ang posibleng pagmahal ng serbisyong medikal at gamot sakaling magkaproblema sa supply chain. Kasi tumataas ang presyo ng lahat dahil nga sa nangyayaring gera. Kailangan mag-catch up si Philip at yan ang pinapatutukan ng Pangulong. Para kay Lola Rosalina, mahal na ngayon pa lang ang magmamahal pang bayarin sa ospital. 3 araw nang nakakonfine ang mag-iisang taong gulang na apo at hindi raw nila alam kung saan kukuha ng pambayad para rito. Meron naman po yatang SWA. Kahit konti mabawasan, pero po kahit po naman mabawasan po yung pambayad, wala rin po. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.